Mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ito lang naman ang tanong natin dito kay Senator Amy Marcos. Okay lang ho ba sa inyo na binabalahura kayo nitong si Princess Abante? Sumagot na ho ang isa sa mga tuta nitong si Tamba kaugnay doon sa mga binitawang salita nitong si Amy Marcos noong nagsalita siya sa Malaysia. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Palakpakan ho tayo. 890,000 subscriber na ho tayo. Konting, higangan lang, konting push. Konting push na lang ho mga kababayan. Talagang yun na malapit na konting-konti na lang ho mga kababayan. Hayun na nga. Umpisano natin ang ating talakayan dito sa naging interview nitong si Cheryl Cosim dito kay Marcos Jr. Pambihira ho talaga tong mama na to. Hindi ho natin kumbaga mapanggang sa ngayon yung mga sagot niya sa kanyang mga interview dito sa mga mainstream media na to naghahanap na naman ho ng masisisi. Ito totoo lang ha. Ito lang ang hindi lang naman ho ang aking obserbasyon to. No, obserbasyon din ho ng ating mga kababayan ito sa mga binibitawang litanya nito si Marcos Jr. Kayo na lang humusga mga kababayan. Di na ho tayo baka pagkasabi masyado tayong bias Baka sabihin la oy PH update mag-inhibit ka na diyan sa channel mo. Baka uso ngayon yan inhibition, no? Uso yan. Pinapa-inhibit nila yung mga senador, no? Kung ganun pala usapan, lahat na lang dapat mag-inhibit dyan. Lahat sila dyan bias Merong for or against, mag-inhibit lahat. Wala tayong impeachment. Daming problema ito. Dito tayo kay Bakit Marcos ganito? Jr. Okay. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Bold Pero marami Nakananto ka. Yan na nga. Bold reset yun ho yung yung nanawagan ng courtesy call sa lahat ng gabinete. Tuloy. yung nabitin. Now, you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula Brad, 3 years ka na. 3 years ka na. First 6 months pa lang, makikita mo na kung business as usual. Yung business as usual na tinutukoy mo na yan, yan ang naging dahilan kung bakit nagsitabaan yung mga nakapaligid sa pamilya nyo. Ayaw sa business as usual pero puro importation, ganon? Ayaw sa business as usual pero kaliwat kanan ng korupsyon? Ayaw ang business as usual pero pipirmahan mo yung GAA kahit na alam mong falsifikado? O ayaw mo nga ng business as usual? Nakalanto ka. ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that Bolahin mo si Cheryl Cosim. Huwag kami. Di mo kami mabubula. Dapat daw nahihit yung target. Yung target ng pagnanakaw? Kung yan ang usapan, talagang maihit yung ang target dyan. Target ng pag-i-import? Nako, number 1 kayo dyan. that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ang mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So, warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, Yan na naman Military
Anak ng toko. Eh ano bang alam mo, ika nga ng tatay mo? Ano bang alam mo kung hindi magparty ng magparty, di ba? Yung made in Malacanang. Anak ng toko. Eh, susugod eh. Yung tipong makikipagbalyahan sa labas eh. Nasermonan tuloy siya ng kanyang tatay. Ano bang alam mo sa pakikipaglaban? Wala ka namang ginawa sa buong buhay mo kung hindi magparty ng magparty. Mag-club ng mag-club. Anong to ko? In the military. Ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganun. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Chip. Hindi naman. Chip. Salita ho eh, napaka-chip niyan. Tandaan nyo, kahit anong ilabas nyo sa bunganga nyo na napakabaho, di pa naamoy, pero pagka ganyan magsalita, alam na ho natin eh. Chip ang salita. Gawin nyo, tanggalin nyo yung, tanggalin nyo sa agriculture, tanggalin nyo yan sa DOJ, tanggalin nyo lahat yung economic manager nyo, economic team nyo, tanggalin nyo yan. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, ay, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. Yan ang problema. Dahil nga hindi nagtrabaho, hindi nag-commute, di niya naramdaman ang hirap ng ordinaryong Pilipino. Ngayon, sinusubukan niya. Sa pagsubok niya na yan, panigurado, hindi pa rin ho niya maiintindihan. Kung yung pasakay-sakay mo lang sa jeep, palakad-lakad mo lang sa palengke, malabong maintindihan mo. Ang damdamin ng mga ordinaryong Pilipino, napakalaking kabalbalan yan. Ito yung mga spoiled brat. Ito yung mga hindi nagtrabaho mula pagkabata nila, tapos bibigyan mo silang trabaho. Akala mo alam nila lahat. Ngayon pala, nakapulburon lang. Pag nagsalita sa media, akala mo saksakan ng katalinuhan, saksakan ng kagalingan. Pero pagka nagtrabaho na, ayun, sabaw-sabaw. Any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. Yan ang problema sa'yo, Brad. Sa'yo yan, halimbawa kasi yan, ikaw nag-umpisa yung mga kapeke-pekean na yan. Di ba, sinabi mo, rineport mo sa taong bayan, sa KOJC, walang pumasok, walang sumugod na meron dalang armas. Parang ganyan din yan. Kung anong kabalbalan ng mga sinasabi mo sa social media, sa sambayan ng Pilipino, ganun ka rin lokohin ng mga tauhan mo. Di ba, ganyan yan, nagpapakita ka kasi ng halimbawa, linoloko mo sa sambayan ng Pilipino, kaya yung mga mismong tauhan mo, linoloko ka rin. Anak ng toko, takin mo, sasabihin mo, ni isang polis walang dalang armas? Nagkalitaw-litaw sa social media, naku, naka-full battle gear ang mga walang yung pulis na yan. Parang ganyan din yan. Sasabihin sa'yo ng mga tauhan mo, Sir, tapos na ho project natin. Eto ho yung mga picture. Paniwalang-paniwala to si Pulburon dahil walang ginagawa sa Malacanang yan kundi magbangag eh. Okay, sige, good job. Maya-maya, bumabagsak yung mga tulay. Maya-maya, butas-butas sa mga tulay. Pambihira, oo. Sabihin, Sir, yung yung rehabilitation natin dyan, continuous yan.
Tapos biglang magkakaroon ng state of emergency diyan sa Leyte, oh. Di ba? Yung tulay-tulay, oh. Ano yung nangyari? Dahil kasalanan mo rin yan. Nagpapakita ka kasi ng halimbawa sa mga tauhan mo. Ay, okay lang pala magloko. Okay lang manloko. Kasi itong presidente namin manluloko. Sinabi niya walang armas, full battle gear pala. Sinabi niya, not in a million years, not in 100 years makakapasok ang ICC dito. Pinadampot niya, pinakidnap niya si Digong. Kaya okay lang, nalokohin natin kasi bangag naman. Di ba? Ganun o yun mga kababayan. Kaya wag ko kayong magtaka kung itong mama na to, linoloko-loko na lang ng mga tauhan niya. So it's still important to go and see things for yourself. Because good. it's of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Bangag ka kasi. Baka habang binabasa mo yung report, lumilipad ka kaya di mo maintindihan. Baka sinasabi, ano pa lang, 50% completion, ang basa mo 100% kasi lumilipad ka sa kabangagan. Nakaranto ko. Di ba? Yun ang problema sa iyo, Brad. Uy, ganda ng report. Okay. Kaya hindi ko ginagawa ng reaction video dito kasi matitrigger ako dito sa bangag na to. Lakas ng tama, nakaranto ko. Brad, ha? Merong drone shot, rene-require ng DPWH na mag-report ng accomplishment report na merong drone shot doon sa vicinity, ika nga, yung project, ika nga, di ba? Hindi ka po pinapakitahan nun. Kasi pagkakaalam ko, panahon ni Tatay Digong, hindi basta report lang kung ano, picturean nyo, drone shot, yun ang gusto kong makita kung gaano kalaki natapos dyan. Kung makapagsalita ka, magaling ka sa teknolohiya, di mo naman inu-utilize. Baka ginagamit yung gagalingan niya kung paano pataasin yung niya, di ba? Yung tama niya sa kabangagan. Sa kapangyarihan. Sige nga, tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, You look, if it's important, dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? kapupuntahan mo nga. Uh-huh. Sabi, kung di ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabi, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Ay, kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na. Kasuhan mo! Kasuhan mo nung pag-explainin mo ang tao. Nakita mo na nga nagsusumigaw na ebidensya na ginagago ka. Tapos pag-explainin mo pa, nako, isilid mo sa sako para hindi pa marisan. Ganun lang kasimple yan. Kaso, hindi yun priority mo. Priority mo, magbangag sa Malacanang. Hindi mo pala kaya. Sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas may... Ganun na lang. Pagkalinoko ka, hindi mo pala kaya, umalis ka. Brad, hindi niya sinabing hindi niya kaya. Brad, linoko ka niyang tauhan mo. Palalampasin mo na ganun-ganun na lang. Anong toko na mas magaling. Speaking of palitan, hindi na... Ayoko na dyan. Ayoko na. Ate Cheryl Cosim. Hindi ko alam, Ate Cheryl, kung paano mo tinitake ng ganun-ganun na lamang ang panluloko na lumalabas sa bunganga ng bangag na yan. Ganun-ganun na lang, tatanggapin mo na lang, speaking of ganyan. Di mo ba tatanungin, ano magiging punishment ng mga nanloko sa'yo? Hindi mo isisilid sa sako? Pambira, linoko ka. At yung panluloko na yon, hindi lang ikaw ang linoko nila, sambayan ng Pilipino. Umaasa ka na matatapos ang proyekto, tapos i-report sa'yo na natapos, hindi naman pala. Sinong linoko nila? Ikaw lang ba? Yan ang problema pagka walang tunay na pagmamahal sa taong bayan. Ang mahal lang ang sarili niya at yung tama ng kabangagan niya, ika nga. Dito tayo kay Princess Abante. Meron nung diyang banat kay Amy. Ito mga kababayan, ganito ho binalagbag nitong si Princess Abante, itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin to. Graphics Baka hindi totoong sinabi ito, ha? Baka AI lang ito, ha? Sino nagsabi niyan? Ang nagsabi ay senador. Okay. At ang pinantungkulan na isang congressman. So, awayan pa rin ng Kamara at Senado ito. Leader pa ata ng Kamara. Leader Ang sabi ho ni Senador Amy Marcos, Naku po, yan. ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lolong at lalay. Naku po. Ang Lolong at lalay.
Siya ho ang tumawag na tambaluslos, hindi si VP Sara. Ha? Ngayon, ano yan, si Amy Marcos, ha? Si Amy Marcos bumibira. Ngayon, kayo na humusga kung sino ang binibira nitong si Princess. Totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon ayuda sa pamimili ng boto. Masakit Sabihin na natin ang totoo. Masakit pang salita ito si Insan, ha? Oo, At ang pinatutunggalan niya, Insan, ha? Oo. Huwag nating kalimutan na ang middle name po ni Amy ay Romualdez. Romualdez din. Oo. Oo. Nabanggit niya yan doon sa Independence Day event sa Malaysia. Kasama niya si Vice President Sara Duterte. Ha? Okay. Kasi pinipilit na siyang magpalit ng apelyido daw eh. Ha? Nako. So, wala nang kasing apelyido yan kasi tambalos-los yan. Yun ang kanyang tugon. Ganon. May sagot naman ang kampo ni Speaker. Nag-retaliate ang kabila. Oo. Ayun ang sinasabi ko. Gera nga. Oo. Nagpakawala rin ng missiles. Oh. Sa pamagitan ng missile launcher na si Princess Abante. Princess. Ba, missile launcher Alam na- ko sa Abante, prinsipe, di ba? Princess Abante. Oh. pala, prinsesa. Ibong Adarna yun. Ibong Adarna yun. Oh. Ayon po kay Princess Abante, Oh. Oh. ano ba sabi niya? Sabi niya, di ba niya yung tambaluslos? Oh. Wag lang anyang paratangan na kawatan. Aba. Magnanakaw daw sa pera ng taong bayan. Aba. Yun ang mga paratang naman sa kanila. Oo. Oh. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing na iba na kalokohan, Oh. mas gugustuhin na po namin na matawag na tambalos-los Yun. Oh. kesa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Amesot pala ito. Oh. Pakinggan na lang natin. Sige nga, baka Okay, sabihin tayo lang ang, you're putting words in another words Aha. Prinsesa Abante. Banat. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Ayun. Pero ang tinira ni Abante, hindi si Amy, ha? Ang tinira niya yung Yung principal. principal, yung nasa likod ni Amy. Oo. Nasa likod ba, nasa harap? Nasa gilid. Nasa gilid kasi pa nasa likod, hindi makikita yun. Oo nga, kasi sabi niya, nasa likod niyo po ako lagi. Hindi, ikaw, ako nasa harap mo. Ganon. So, ang pinuntirya ni Princess ay si BP Inday, ang kanyang pinuntirya, no? Hindi kasi siya naman ang unang tumawag na tambalos-los. Oo, si VP Sara nga pala ang unang tumawag na tambi. Kay Romualdez. Tama. Hindi, pero ito huli kasi nagparatang si Insan eh. Di ba? Si Insan Oh. talaga. Oo. Wala siyang sagot kay Senadora Amy. Ako naman, kasi kung sasagutin mo si Senadora Amy, ang tama sa pamilya din eh. Isang pamilya sila eh. Mag-anak nga nila. Di ba? Diba? Oo nga naman. Ano? Well, yan ay isa pang issue pa, no? Bukod sa impeachment, isa pang issue. Ang isa pang issue nung nakalipas na linggo, na talaga namang mainit din ng bangayan ng magkabilang panig. Ano naman yan? Aba, ito hong hindi naipasa na legislated wage hike. Di ba? Yung 200 pesos na wage increase mula sa Kamara at 100 naman
sa Senado. Matindi rin po ang palitan ng missile na magkabilang panig dyan. Kasi ang sabi ng Oo. Kamara, naku po, sinisi ang Senado di ba? Oo. Kasi nag-celebrate na po ang Kamara dito na, ayan, magandang balita. Meron Oo. na po tayong naaprubahan na 200 pesos. Nako, nagpalakaya. Salamat, Dagdag salamat po. legislated wage hike. Tayuan yung buong plenaryo ng Kamara eh. Sabi, yan ang Kamara. Yan, oo. Mabagal pa una yung palakpak Oo. Parang pelikula Pabilis na pabilis, ano? Pabilis ang pabilis Kumbaga sa tayaan ng bata, huling kapitan niya, pasok, di ba? Di ba? Oo. Ang problema, sabi ng Senado, ayan na naman kayo. Ba't na kami sisisihin? Pebrero pa kami, last year pa. Oo. Nagpasa na kami ng 100 pesos. Wage increase. Wage increase. Oo. Tapos ngayon nyo lang ihahabol niya 200. Kung kailan, patapos na kami. Oo. At Wala pagkatapos, ng oras. hindi nyo pa pinadala yung papeles. Wala. Diniklara nyo lang. Oo. Oo. Tapos sasabihin nyo, may kasalanan. Oo. Meron pang maanghang na salita si si Zingo. Ito. Meron tayong shutdown. Sige, pakinggan natin. Kay Senator Cheese. Oo. Sige nga. Sagutan din yan. Palitan din ng missile yan. Senate President Cheese, ano masasabi mo? Government. During my tenure, we had to issue multiple department orders to facilitate efficient processes of right-of-way acquisition. Asan na? Wala. Various high-impact infrastructure projects. Ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto raw nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Tapos, bigla ngayon, sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung version ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Sagutan. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago Pagka napapanood ko itong banat na doon si Senator Jingo, natatawa ako eh. Unang birada niya, sinungaling ang ali na yan. Dito totoo sinasabi niya, lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Sabi mo, paano namin sinus-shortchange yung mga workers? Paano namin pinagdadamutin yung mga workers? I think 100 pesos, then that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin shortchange. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Kung sige
halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila, si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Oh, Matindi nga. Mas Di ba matindi pa nga maanghang ang pananalita yan? Kung mga bala yan na nagkasabog-sabog na nga tayo. Oo. Buti na lang salita nga lang. Eh, magtatago tayo sa shelter ng mga salita. Kailangan mo na magtago sa yungib niyan. Kailangan dito dyan ng tagapamayapa. Oho. Kasi hindi na maganda na palaging ganito. Kasi ang mangyayari nito, walang mabubuong kompromiso ang Senado at Kamara. Kaya alam mo, ang tawag natin niya, Congress, ano? Iisang Kongreso. Although meron tayong Senado at Kamara, pero pag tinawag natin sa kabuuan, Kongreso yan. Isa lang yan, tagagawa ng batas. Yes, ano ha? Pero paano nga ito? Sapagkat sila mismo, ang dalawang kapulungan ay nagbabangayan. Nagkakaroon po ng World War. Nako. Dahil dyan, hinahanap ko yung binasa nating balita sa 100% kayo ng umaga, Nelson, na ang nakalaman doon sa ating balita, direct, ayan, dapat pong pumagitna. Sino? Sa madaling salita ay awatin, pigilan ng mismong Pangulo ng ating bansa ang World War o bangayan ng magkabilang panig, Nelson. Kasi kung ako ang Pangulo, pwede ba liga kayo? Gusto niyo bang papulahin ko mga batok ninyong dalawa? Naku po. Hindi, eto dito ho natin nakikita na sambayan ng Pilipino kung gaano ka-weak na leader yan si Bangag. Diyan ho natin nakikita kasi kung rinirespeto siya, hindi ho magkakaganyan ng Kongreso. Panahon ni Tatay Digong napaka-organisado. Hindi naman siya kontrolado. Pero yung usapin, medyo mataas na level kumpara dito. Dati nag-aaway lang sila sa termino. Pero pagdating sa serbisyo sa sambayan ng Pilipino, wala ho tayong problema doon. Kahit pa paano, nakakapag-deliver. Ito, nadi-deliver nila, puro batuhan ng mga maanghang na salita. Wala ho tayong nakita na para sa sambayan ng Pilipino. Ano? Ayuda? Anak ng toka. Di pa ba tapos yung ayuda na yan? Inumpasahan nyo ng 2023. Ngayon, 2025 na, hindi pa rin tayo tapos. Yan ang problema. Linuloko ho nila sarili nila sa pag-aakala na meron talagang magandang positibong epekto yung ayuda na yan. Pero sa katunayan, ni katiting na positibong epekto, wala ho yan sa sambayan ng Pilipino. Ay, ito. Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung balita, ha? Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Senado at Kamara para maresolba ang hindi po pagkakaunawaan ng dalawang kapulungan. Iginiit po ng Pangulo na hindi siya makikialam sa impeachment proceedings laban po kay BP Inday Sara. Yun yung sa usapin ng impeachment, ha? Ito po yung matapos questionin ang issue ng Philippine Constitution Association of PhilConsa. Ang desisyon po ng Senado na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Iginiit po ni retired Chief Justice Renato Puno na ang desisyon ng Senado ay bumabaliwala sa integridad ng impeachment process. Hindi ito yung ating binasa hindi ito yung balita na ang gusto ng Pangulo ay pumagitna na. Ito yung pangatlong item ata ito na binasa natin. Pero tuloy ko na po, para sa kabatiran ng lahat. Pakihanap niyo yung item, direct yung binasa natin kanina. Hindi ito Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang po ng Pangulo ang pananaw ng mga legal expert. May kinalaman po dito sa impeachment. Yun nga po yung pagkakasakatuparan ng demokratikong proseso. Ang tunay na kalaban ng kalayaan ay ang kawalang interes. Kaya umaasa daw po ang Pangulo sa kabila ng tensyon ay pananatilihin po ng Kongreso ang
institutional integrity. Ayan. Meron pang isang balita. Pero anyway, ang ating ilatag na lamang natin, Nelson, ang ating magiging Vox Populi, habang hinahanap natin yung balitang akma tungkol sa ating pinag-uusapan, ito po ang ating tanong. Ang tanong natin ay ganito. Opo, ito na po ang ating tanong. Tama bang pumagitna na si Pangulong Bongbong Marcos sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Ulitin ko po tama bang pumagitna na si PBBM sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Nako. Kung ang sagot nyo po ay opo, tama, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay bayanan nila yan, matatapos na, di ba? Ito, matindi to. Ito, matindi ho ito mga kababayan. Ito yung tagpo na kung saan yung taxi driver na naningil na mahigit 1,000 from Terminal 2 papuntang Terminal 3. Ito mga kababayan. Pagdating mo ng airport, Jen, Oh. masasakyan mo ang taxi driver na ito, sasabihin mo, naku po, sana tinamaan nila ako ng missile na iwan. Alam mo ba, kinikwento ko sa iyo kung sino taxi driver ito? Meron na naman ba tayong viral na taxi driver dito sa airport? Nag-viral ho kasi yung taxi driver na yan. May ano ba yan? May mapapakinggan ba natin yung usapan na yan? Kuya Talto, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Kuya, para naman. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,1 na lang, sige 1,1. Kuya, grabe ang Ano naman to? Wala pa wala pang mga 7 kilometers siguro. Mga 8 kilometers. Wala pang ganun. Nalapit lang. bakal ng ano mo. Kaya 1,1 na lang. Airport, terminal. Diyos ko po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo nakisay. Di na lang kami budol naman kayo. Di budol yun, pero wala ko nga. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, 1 to. Terminal 3 to Terminal 2. Ayun. Pagka yan na nasa kaya mong driver, Mapapaaway ka talaga? talaga naman, oo. Siguro ako lagay ko sitwasyon kasi yung siguro nagkamali na pinuntahan yung pasahero, no? Oo, na terminal. Na Kasi terminal. may mga ganon, di ba? Pagkakataon ako din, nangyari na rin sa akin yan eh. Tapos yung Magmamadali ka eh. pupunta ka ngayon Terminal 3. O, para hindi ka ma-late. Madaling-madali siguro yun. Hindi, ano siya, Terminal 3, papuntang Terminal 2. Terminal 2, doon sa lumang terminal, okay. Oo. Nag-taxi sila ngayon. Pagbaba nila, sinisingil na sila 1,200. Kasi mula Terminal 3, yan yung Villamor Air Base, papunta na, siguro estimate ko dyan, mga 8 to 10 kilometers lang ang pagitan yan 8 kilometro. Tama Oo, pala. oo. Pero kung yan yung dumakas sa gitna, sa runway, malapit lang. Malapit. Pwede nga lakarin. Kung dadaan ka doon, sabi, bawal naman yun. bawal. Iikot siya Ano yun pa kasi nilang lagyan ng connecting na pwedeng dumaan. Pwede naman sana yun eh. Yung kahit Diba? na pamtao lang, no? Oo. Wala pang 8 minuto yan eh. Kung totoo siya, 10 minutong... Hindi, ang katwiran kasi ng driver, hindi ko pwedeng 1,000 kasi lugi naman ako sa krudo. Sabi niya, pabalik. Ano kaya krudo ginagamit? Baka ang ginagamit na aviation fuel, eh, no? Yung gasolina ng Ng eroplano siguro, kaya pala mahal siguro. Baka lumipad naman yung taxi. Biruin nyo yan, mga kababayan. At ito po ay salamin lang yan ng iba pang mga nang aabuso na mga taxi driver. Hindi naman lahat, pero nadamay na ho lahat kayo eh. Dahil hindi ho ito unang pagkakataong may ganito eh. Yan, dami lahat yan. At alam mo bang ginawa ni Secretary Vince Dizon? Agad-agad, umakso na. Secretary Transportation. Ano sinasabi ko sa inyo? Yan, sige. Kansilado na yung lisensya ng taxi driver. Natukoy ba nila kung ano yung unit? Tsaka ano? Kasi may video eh. Ayun na nga Nakukuha pala, no? yung itsura niyan eh. Kansela. Ibig sabihin hindi na wala ng trabaho ito. Di pati damay, pati fleet niyan. Damay pati pamilya. Ayun. Oo. Malamang, kinahihiya pa nun. Kasi sa social media, kita yung mukha eh. Oo. Di ba? Sabi naman ng manager at operator ng taxi hub transport, wala naman silang ibinibigay na rate sa mga driver at pinagbabawalan nga silang mangontrata.
Ang problema, yun nga ho, ha? Nangontrata eh. Tapos, okay sana kung nangontrata ka, pero reasonable, di ba? Oo, Sa'yo, yun. pa 500 na lang po. Pero mahal pa rin yun, ha? Mahal pa rin yun, oo. Baka pwede pang... Oh. Kasi kung nagmamadali naman yan, sige po, ako yun, nakaabot ako sa oras, baka nabigyan pa 3,000 siguro yan eh. Sino? Kung sa akin yung driver. Yung drive. Pero kung hingan mo ako, sabihin, Oo, yung hindi mo naman kinukusa, di ba? tataraan mo kaagad ako ng 1,226 ba yan? Eh, no? Oo, tatagain eh. Oo. 1-2 agad. Magpapanting talaga tingin mo. Ay, kung ako lang, sir, yung nagmamadali na ho tayo. Sir, sir, ang atin pong babayaran, metro ka lang po, mga 200 lang po naman eh. Pero nairating ko kayo na mas maaga rito. Nakita nyo naman, paano yan? Yung ibang mga galante, di ba? May mga taong gano'n eh, na nagagalit sila kapag nagiging kuripot kapag pinipilit mo eh, no? Saka nahalata mo, iniisahan ka ba? Oo, yung parang niloloko mo ako eh. Anong 1,200? Yan. 200 lang ang lapit-lapit eh. Ako nga sabi ko, kung magkukusa, di ba nakaabot ka, limbawa yung flight mo, laki na mawawala sa'yo dun eh. Oo. Kung na-late ka, kung mga 3-5 siguro binigyan ko pa yun Kung eh. ano eh. Oo. Sige, magmamadali ho tayo. Oo, Huwag na ho kayo magbayad kasi tulong ko na ho sa ito sa inyo. Ayan, oh. Baka kung gano'n ang kanyang ano, ay, hindi, trabaho mo yan. Baka mabigyan mo nga ng mas malaki. Ako yan. Diba? Oo. Meron ka ba dyan? Wag lang muna ngayon, medyo kapusta. Wag lang muna ngayon. Medyo kapusta ka ngayon. Sa ibang araw. Sa ibang araw. Yan po ang sitwasyon ng bansa natin. Akala ko nawala na sa airport sa mga tao, mga taxi driver na ganyan. Kasi kung nag-grab ka, at kaya yung TNBS, malamang hindi ka umabot na, sabi mo lang, maximum na siguro 500. 8 to 10, 8 kilometers lang daw ba layo nun? 300, napakamahal na no. Oo, Sa kahit ganun pa. kalayo. Yung sabihin, yung diba, minsan may oras na mahal. Pero sa tingin ko, hindi aabot na 1,500 ang babayaran dyan. Siguro nga. Aabot yan. Hindi uaabot yan. Napakalapit lang yan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kay lahat ng Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan. Ako, konting na lang. Konting push na lang.